Yes po. Eli na lang po. Na-open nyo rin po yun sa impeachment na yun ang sabihin po. Yes po. Pabor ba kayo dun sa nilabas na Ayan. Isa konteksto lang po muna natin, no? Yung tanong po kasi na pabor o hindi, immaterial na po sa aming mga member of the House yan eh. Bakit ho? The Vice President has already been impeached. Ibig sabihin po, na-impeach na sa ng House ng 19th Congress. Yung articles of impeachment po, supposedly, nandoon na sa Senado. So wala na pong bearing kung tatanungin nyo kami, ikaw ba pabor o hindi, na-impeach na po si VP. So kailangan na pong mag-trial sa Senado. Ito po ang tingin namin dyan. Alam niyo po, si Vice President Sara Duterte herself said, she is more than willing to face the trial. Bakit hindi hindi agad kinonvene ni Senate President Chis Escudero? Kaya anong nangyari po, nagkandaletse-letse, nagkagulo-gulo. Kaya po kami na nasa 20th Congress, hindi po namin mauna, tatawid ba sa atin? Tatawid ba sa atin yung impeachment o hindi? Kasi na-impeach na nung 19th Congress eh. So ang kailangan na lang po, yung trial doon sa Senado. Ngayon po, patungkol dyan, we are for accountability. Dapat, natin yan, ituloy natin yan. Kasi gusto rin ng mamamayang Pilipino at ng mga manggagawa na malaman kung ano ba talaga yung katotohanan. Let us take note of this. The trial is not tantamount to conviction. Ang pagkakaroon ng trial ay hindi pa yan conviction, hindi pa rin acquittal yan. Kaya nga po magta-trial eh. Kasi pakikinggan yung isang panig, pakikinggan yung isa pang panig. Then from there, yung mga senator judges, they shall make their decision based on the merits. Kaya kami sa kamanggagawa, sinasabi natin, mag-base tayo sa merits. Si Vice President Sara Duterte, sinasabi niya, ready kami humarap dyan. Ready kami humarap dyan. Bakit hindi? Ngayon po, debate pa eh. Debate pa hanggang ngayon, madi-dismiss ba? Magkakaroon ba ng trial o hindi? Sundin na lang po natin yung nakasulat sa konstitusyon, di po tayo maliligaw. At pagdating po dyan, tanggalin muna natin yung politically charged na pagtingin natin dun sa bagay. Sunod lang muna tayo sa kung ano nakasulat sa batas, sa konstitusyon. Sundan lang muna natin yun. Kasi again, ang trial ay hindi pa conviction or acquittal. Ang problema ni Senate, pansin niyo po, medyo nakatutok ako kay Senate President Chis, no? Binabanatan natin si Senate President Chis Escudero kasi siya po ang may cause ng gulo na yan eh. Siya po may cause ng gulo na yan eh. Hindi po... Yes. Hindi po siya makapagkaroon ng decision niya na this is the decision of the Senate as an impeachment court. Susundin niya lang yung nasa batas. I-dribble. Bakit? Meron po bang pinoproteksyonan si Senate President? Meron po ba siyang sinusunod na instructions? That's for him to answer. But for us as members of the 20th Congress, we will respect what is written on the law. So ganun lang po yun. Pero totoo ba may nagpunto talaga parang push yung Ayan, hindi ko po masasabi yan. Kasi bago lang po ako sa 20th Congress eh. Pero may mga naririnig tayo na meron din tayo naririnig na wala. Pero I cannot answer for the 19th Congress pa eh. Ano ba? We'll entertain last two questions po from the body po. Last two questions. Yes, sir. Si Sir po na nasa... Hello, magandang hapon po. Yes po. Edmund, kabantay ko pagkalinan mo ang Pilipinas House ng para sa balita. Yung sa daming kamo, every day kamo, papile ng 10 proposed bills ba tawag doon? Apo, proposed bills. So, parang ang dami. So, yung chances of ma-aprobahan dito mga bills, ano po ba ang time frame nyo para makapatuparan po? Yun lang po. Apo. Yung mga succeeding days po, definitely hindi na 10 yan. No? Baka pa isa-isa na lang yan. Yung mga ipa-file natin. Pero patungkol po dun sa chances na maisabatas itong mga panukalang batas natin, mag-umpisa po tayo sa mga low-lying fruits, yung mga madali po na tingin natin na maisabatas. Halimbawa, yung pag-amyenda sa labor code. Wala naman po siguro tututol dun ng mga congressman eh. Wala naman po tututol dun. So, kaya po yan, yung mga pag-aamyenda ng labor code. Ang pinakamahihirap po dyan, yung sa provincial rate. Yung sa provincial rate, yung pagbubuwag po ng provincial rate. Medyo mahihirapan po tayo dyan. Pero hayaan po muna natin gumulong ang proseso sa Kongreso para sakaling pumasok sa unang pagbasa, ikalawang pagbasa, tignan po muna natin. Pero just to be honest with everyone, wala rin naman po kaming ilusyon na magiging madali yan na
Kinaubagahan, walang kaabog-abog, ipapasa na agad yan sa una, ikalawang pagbasa. Matatagalan po yan. Pero along the way po ng proseso nito ng mga panukalang batas natin, i-update ko po palagi ang ating mga kamanggagawa. Kasi po ifa-follow up namin ang ifa-follow up yan sa mga committees. Uy, kamusta na yung bill na final namin? So susunod tayo sa proseso, papaloob tayo dun sa proseso, alam nating matatagalan yan, pero hindi po tayo papayag na tutulugan yan. Hindi po tayo papayag na tutulugan yan. Kasi marami pong bills pinatutulog Pag yan po ay pinatulog sa komite, ay asahan po nila na magka-camp out ako sa labas ng sa labas ng Committee on Labor. Seryoso po tayo doon na kakalampagin natin yan. Kasi pinatulog Ano ang rason nila para patulugin? Kaya nga po, nagsumikap ang kamanggagawa party list na unang-unang pumila, pang ilan ba tayong pumila? Pang-10 po kami na pumila, madaling araw pa lang po yung mga staff ng kamanggagawa nakapila na ho dun. Para ho, matiyak na yung House Bill number, mababa. Ibig sabihin po, mai-prioritize yan sa mga committee. Kaya nagsumikap po kami. Ngayon, kung patutulugin po yan, ibang usapin po yan. Pero ang time frame po natin, hopefully within 20th Congress, may mga significant laws po tayo na maisabatas. May ano lang yan, yung anong tawag dito, si senior party list, Congressman Ompong Magani. Sino mo tinulugan yata ng 2 taon yun, yung Universal Pension Bill, So, ayun, yun ang storya. So, I cannot speak on behalf po of the good representative. I-refer ko na lang po sa committee on. Ano po bang committee yun? Senior citizens. I-refer ko na lang po doon. Baka makaaway po natin For our last question. Sila. Right. Sila. dito po. Sir. Sa demo po ng Margo TV Philippines. Hello po. Congressman Elton Fernando. Follow up lang po doon sa binanggit ni Loli Liwanag. Yes po. Kasi kasalukuyang nag-rally. Concern lang ako doon. Nag-i-strike yung Kawasaki. Ayan. Mga 38 days na sila. Opo. May tulong na po ba silang natanggap o matatanggap sa kamanggagawa party list? Yes po. Sa unang araw po ng strike nila, nandun po ako. Yung unang araw ng strike, nandun po ako. Pagkaputok po ng strike nila, pumunta agad po ako doon. Nagpaabot agad kami ng tulong. Yung tulong naman po, nasa forma yan po ng mga tubig, mga pagkain. Kasi po pag naka-strike, walang sahod, yung mga manggagawa, gutom po yan, walang tubig. So nagpaabot na po tayo ng suporta sa mga kamanggagawa natin sa Kawasaki. And then few days after that, pumunta po tayo uli para magpaabot ng tulong sa mga kamanggagawa natin sa Kawasaki. And alam ko po, ini-schedule na namin uli yung pagbisita doon sa Kawasaki. Tinapos lang po natin itong pagpa-file. Pero makakasigurado po, yung mga kamanggagawa natin sa Kawasaki, hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po ang kamanggagawa party list. At magkikita-kita po pa po tayo. Thank you. Last question na po si Sir na nasa dito po. Yes po. Kung bala po ba kayo sumulat sa Malacanang para gawing certify as Ayun. target yung mga proposals, no? At least pasang sa Yes po. Magandang ano po yan, magandang panukala po yan. We are in coordination po with TUCP Party List. Kasi po si TUCP Party List, si Deputy Speaker Raymond Mendoza, alam naman po natin na may linya po yan sa Malacanang. So, susubukan po natin na sana ma-certify as urgent itong mga bills natin. At hopeful, pero hindi naman po 100% na hopeful sa darating po na SONA, sana may mabanggit po ang ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address patungkol sa mga manggagawa. Antayin po natin yan. Kung wala po, hindi naman po walang magagawa. Magpe-pressure po tayo para maisama po sa mga priority bills po yan.